Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Sa piging na handog niya sa atin, tayo'y magbigay galing. Noong butihin, ihalay mga awitin, sa piging na handog niya sa atin. Ihalay mga awitin, sa piging na handog niya sa atin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Aminin natin ang ating mga kasalanan, mga kapatid, upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa iyo, mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mo kami mapalaya't masagip. Dinggin mo ang aming nagmamakaawang tinig at gawin mong kami iniligtas ng dugong dumanak sa mahal mong anak ay makapamuhay sa iyong pamamagitan at makasapit sa iyong maligaya at matiwasay sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nang dumating si Pablo sa Antioquia ng Pisidia, siya ay pumasok sa sinagoga at sinabi, "Mga kapatid kong mula sa lahi ni Abraham at mga taong may takot sa Diyos,
Tayo ang pinadalhan ng balitang ito tungkol sa kaligtasan. Hindi kinilala ng mga naninirahan sa Jerusalem at ng kanilang mga pinuno na si Kristo ang tagapagligtas. Hindi rin nila inunawa ang mga hula ng mga propeta na binabasa tuwing araw ng pamamahinga. Ngunit sila na rin ang nagsakatuparan ng hulang iyon nang hatulan nila ng kamatayan si Jesus. Bagamat wala silang sapat na katibayang para siya'y hatulan ng kamatayan, hiniling pa rin nila kay Pilato na siya'y ipapatay. At nang matupad na nila ang lahat ng nasusulat tungkol sa kanya, ibinaba nila ito sa krus at inilibing. Subalit siya'y muling binuhay ng Diyos at sa loob ng maraming araw ay napakita sa mga sumama sa kanya nang siya'y pumunta sa Jerusalem mula sa Galilea. Ngayon, sila'y mga saksi niya sa mga Israelita. At narito kami upang ipahayag sa inyo ang mabuting balita. Ito ang pangako ng Diyos sa ating mga ninuno na kanyang tinupad sa atin nang muli niyang buhayin si Jesus. Ito ang nasusulat sa 2 awit. Ikaw ang aking anak, ako ang iyong ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Anak ng Diyos, kailanman sa simula pa sumilang. Anak ng Diyos, kailanman sa simula pa sumilang. Tungkol sa akin ay sinabi ng poong Diyos, sa bundok kong mahal, sa tuktok ng Siyon, aking iniluklok ang haring marangal. Ganito ang sabi ng lingkod ng poon na hari sa Siyon. Aking ihahayag ang ipinag-utos nitong Panginoon. Ikaw ang anak kong pinakamamahal at magmula ngayon, ako naman ito ang giliw mong ama sa habang panahon. Anak ng Diyos, kailanman sa simula pa sumilang. Hingin mo sa akin ang lahat ng bansa at ibibigay ko. Anumang narito sa buong daigdig ay magiging iyo. Pamamahalaan mo ng kamay na bakal ang lahat ng ito. Tulad ng palayok, durugin mo sila sa mga kamay mo. Anak ng Diyos, kailanman sa simula pa sumilang. Kayong mga hari at tagapamuno sa lahat ng bansa, mag-ingat kayo at magpakabuti sa pamamahala. Ang Panginoong Diyos, inyong paglingkurat, katakutang lubha. Anak ng Diyos, kailanman sa simula pa sumilang. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag kayong mabalisa, manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi gayon, sinabi ko na sana sa inyo, at paparoon ako upang ipaghanda ko kayo na matitirhan. Kapag naroon na ako at naipaghanda na kayo na matitirhan, babalik ako at isasama kayo
sa kinaroroonan ko. At alam na ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko. Sinabi sa kanya ni Tomas, Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano naming malalaman ang daan? Sumagot si Jesus, Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga mga kapanalig. Magandang umaga sa lahat na nakikinig, nanonood, at sa lahat na patuloy na naghahanap ng kapanatagan ng kalooban ngayong umaga ng Biyernes. May tanong ako, ilan po ba ang kwarto nyo sa inyong bahay? Siguro yung iba sa atin ay may kanya-kanyang mga kwarto. Isa para sa mga magulang, para sa mga anak na lalaki, isa para sa anak na babae. At meron din namang kwarto para sa ating mga kasambahay. No? Yung totoo lang. May mga ganun tayo. Ang dami-dami ko na nakikita mga construction ng mga bahay ngayon. Okay. Sa inyo ba mga kapanalig, kayo ba ay nagpapagawa ng bahay? No? At nakabilang yung kwarto sa base ng mga kasama mo doon sa bahay. No? O, yung mga nakatype, pwede mag-type ng ilang kwarto ang meron sa inyong bahay. No? Kau Daniel, ilang kwarto nyo sa bahay ninyo? No. O 4. No. Sister Letty, kayo. Ilan ang kwarto nyo? O 4 din. Parang parehas kayo, no? Parang may ganun tayo eh. No? Sa ating babasahin ngayon, ang mga apostol ay balisang-balisa. Pagkatapos nilang marinig na ang Panginoon, ang si Jesus ay magpapakahirap, siya ay papatayin, siya ay mamamatay, at pagkatapos ng 3 araw, siya ay muling mabubuhay. Ito ay nagdulot ng matinding balisa sa kanila. Kaya tuloy sa unang parte ng ating ebanghelyo, makikita natin doon ang napakagandang mensahe ng ating Panginoong Hesus. Huwag kayong mabalisa, manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Napakagandang mensahe ngayong umagang ito. Lahat tayo may pinagdadaanan, lahat tayo may alalahanin, lahat tayo may daladala, at napakagandang mensahe, huwag tayong mabalisa. Napakabuti ng ating Panginoong Hesus. Ramdam niya kung ano nararamdaman natin. At hindi lang yon. Hindi lang niya sinabing huwag kayong mabalisa. Pero sinabi pa niya, sisiguraduhin ko na sa bahay ng aking Ama, maraming silid. Kung hindi gayon, sinabi ko na sana sa inyo. Maraming silid, maraming mga kwarto. At ang bawat isa sa atin ay meron noon. At ang Panginoong Hesus ay ipaghahanda tayo ng mga kwartong ito. Ito ay hindi lamang ito espasyo, katulad ng sinabi ko sa unang parte ng ating humilya. Yung kung ilang kwarto ang meron tayo, kay espasyo. Pero ito ay mismong espasyo sa kaharian ng Diyos. Meron tayong espasyo mismo sa buhay ni Jesus. Dahil mismo si Jesus ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Bawat isa sa atin, merong puwang sa buhay ng ating Panginoon Diyos. At kaya kung tayo ay dumadaan sa pagsubok ng ating buhay, ang daming pag-aalinlangan, maraming problema, samot-sari at patong-patong, meron tayong espasyo
sa totoong daan at katotohanan at ang buhay. Pag tayo ay pinanghihinaan, meron tayong espasyo doon kay Jesus dahil mapaghuhugutan natin si Jesus ng totoong lakas ngayong araw na ito. Meron tayong naghahanap tayo ng kapahingahan, ng totoong, alam mo yun, kalinawan, liwanag no, sa dilim. Doon kay Jesus, doon natin matatagpuan itong espasyong ito. Mga nagpapakabuti man, mga makasalanan, meron tayong silid sa buhay mismo ni Jesus. Meron tayong espasyo mismo sa buhay ng ating Panginoon. So hindi lang 4 na kwarto katulad ng isang bahay. Hindi lang 2 kwarto katulad ng bahay na bato. Pero ito ay espasyo sa buhay mismo ng Diyos. Kaya huwag tayong mabalisa. Huwag tayong matakot dahil meron tayong Panginoon na totoo nga namang sinisigurado na meron tayong puwang, meron tayong silid sa Kanya at sa Ama. Kaya tuloy, ito yung napakagandang tandaan natin habang meron tayong bawat isa sa atin. Okay? Ang bawat isa ay merong silid. Inuudyok din tayo na tayo ba? Binubuksan din natin ang silid na ito o puwang sa ibang tao sa ating buhay. Pag minsan, tayo ay namimili kung sino lang ang kaamoy natin, kung sino lang ang kabagang o ang kapanalig natin, siya lang yung may espasyo sa aking buhay. No? Kung sino lang yung parehas tayo, may espasyo ka sa buhay ko. Pero tatandaan natin, lahat tayo dito, ginagalawan ng Espiritu Santo. At ito yung biyaya ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Diyos. Habang ang pananampalataya natin ay regalo ng Panginoon, inong pananampalatayang ito ay nagdudugtong din sa bawat isa sa atin. At ang pagdugtong ng pananampalatayang ito sa bawat isa sa atin, okay, nakaugat kay Jesus. Dapat ang pananampalatayang ito ay nagbubukas din ng maraming silid sa ating buhay. Hindi ito silid para lang sa parehas na kapanalig, parehas na kabagang. Hindi Pero ito dapat, itong pananampalataya ay dapat buhay na buhay. Buhay na buhay ng pananampalataya dahil nagbubukas ito sa marami pang mga kapanalig natin na magkaroon din ng silid at puwang sa ating buhay. Pag minsan, ang mga kwarto, ang mga silid sa ating buhay ay nakasara na. Tama na. Eto na lang. Sila lang. Pero maraming tao nakapaligid sa atin, ayaw natin papasukin. Ang ating mensahe ngayong araw na to, mga kapanalig, sana may silid din ako sa buhay mo. Sana may puwang tayo sa bawat isa. Dahil kung buhay ang ating pananalig, kung buhay ang ating buhay pananampalataya, meron tayong silid. Meron tayong puwang. Kaya, pag alam mo may kasama ka, at alam mo may kapanalig ka, pag tinuturing mo ang isa na kapanalig ko yan Di ba? Alam natin yon. Hindi ito nagiging dibisyon. Hindi ito nagiging sanhi ng pagkalayo. Pero ito ay magiging sanhi ng koneksyon ng bawat tao. Iba man ang lahi, iba man ang kulay, iba man ang gusto. Makasalanan man yan. Pero tayong lahat ay anak at kapatid ni Jesus. Ang mga kapanalig, mag-isip, sino kaya
yung mga taong kailangan natin bigyan ng puwang at silid mismo sa ating buhay. Ito yung panahon, ito yung oras, humingi tayo ng lakas at inspirasyon sa ating Panginoong Hesus, na siya mismo ang naganda, siya mismo ang nagsigurado, siya mismo ang nagbukas para sa ating lahat. Manalangin tayo ng may buong pagtitiwala sa ating Ama na sa pamamagitan ni Jesus ay naghanda ng lugar sa langit para sa atin. Ang ating itutugon, Ama, akayin mo kami patungo sa iyong kaharian. Ama, akayin mo kami patungo sa iyong kaharian. Ang simbahan naway akayin ang mga mananampalataya sa tamang daan patungo sa kaharian. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, akayin mo kami patungo sa iyong kaharian. Ang mga naglilingkod sa pamahalaan, naway maging mga buhay at mabisang kasangkapan sa pagbabago ng ating lipunan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, akayin mo kami patungo sa iyong kaharian. Ang mga naliligalig dahil sa mga alalahanin tungkol sa pananalapi at mga material na bagay, naway makatagpo ng kanlungan sa mapagpalang pangangalaga ng Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, akayin mo kami patungo sa iyong kaharian. Sa kahainaan ng ating mga katawan at kaluluwa, naway higit pa tayong umasa sa Diyos na nagnanais na pagkalooban tayo ng lubos at mananatiling kagalingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, akayin mo kami patungo sa iyong kaharian. Ang mga namayapa naway makalaya sa mga ligalig ng mundong ito at magtamasa ng walang hanggang kapanatagan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, akayin mo kami patungo sa iyong kaharian. Ama naming nasa langit, loobin mo na laging nakatuon ang aming mga mata sa iyong tahanan, kung saan inaasam naming manirahan sa piling mo, magpa sa walang hanggan. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo at kalugdan ang mga alay ng iyong angkan, upang sa tulong ng iyong paglingap at pagsubaybay, ang bigay mo sa aming puhunan ay hindi masayang.
kundi tumubo pa ng mga kaloob mong walang katapusan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat ni kaway aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Siya'y talagang maaasahan at ang katapatan niya sa pamanagutan ay siyang bumago sa dating pamumuhay sa sangkatauhang namihasa sa pagkasalawahan. Ang dangal ng tao ay ganap na itinampok upang mamana namin sa pakikipagkapatid kay Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo. Sa kaitaasan, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukalanta ng kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawing mo manal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ganon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, aming mahal, iligtas mo kaming kanan. Poong Jesus, aming mahal, ngayon at magpakailanman. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo.
Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Leo 14 na aming Papa, na Elias na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ng lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa na mahal Birheng Maria, Ina ng Diyos, ni San Jose, ang kanyang kabiyak ng puso, kaysa ng mga apostol, ni San Camilo at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Ilang araw na ba nakakaraan magmula ng botohan? Kayo ba'y bumoto, mga kapanalig? Naranasan nyo rin ba pumila? At masikatan ay mainitan, mapagpawisan? Sabi ko doon sa aking post, kahit mahaba ang pila, kahit pinagpapawisan, kahit ikaw ay gumising ng maaga, mahaba pa rin ang pila. Pero sabi ko, may kasama kang nakapila. May kasama kang kapanalig na nagnanais na magkaroon ng pagbabago sa ating bansa at sa ating lipunan. Yung katabi ko, yung mga katabi ko, hindi ko po sila kakilala. Bigla na lang kami nagkwentuhan. Nasa init kami ng araw. Yung isa naglabas ng payong at unti-unti, hindi ko man siya kakilala. Unti-unti yung payong ay sinukuban din niya ako. At nung naramdaman kong parang hindi na ako naiinitan, ako yung nagpasalamat. Sabi lang niya, pareho tayo niinitan, maluwang tong payong. Sabi niya, tayo na lang dito. At tayo mahaba pa ang ating pipila. Ganun po yung silid. Ganun yung kwarto. Yung mga maliliit at simple, ang mga payak na mabubuting gawain, nagsisimula at galing sa pag-ibig. Nawa, ito yung ating maging buhay. Dahil ito ay nanggagaling sa pananampalatayang bigay ng ating Panginoong Hesus. Dala-dala ang ating mga intensyon, itaas natin ito sa ating Amang nasa langit. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon
araw-araw at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Naming kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinay mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Tayo magbigayan ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka, Kordero. Na nag-aalis ng mga kasalanan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito si Jesus. Narito ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapapala tayong inaanyayahang tatanggap sa Kanya. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos.
Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagpatuloy mo ang iyong matapat na pagsubaybay sa iyong mga dinudulutan ng kaligtasan upang ang mga ipinagpakasakit na sagipi ng iyong anak ay makinabang sa pagkabuhay niyang nagbibigay galak. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat sa mga nagsilingkod sa ating misa, kay Brother Daniel, Sister Letty, at kay Brother Cedric. Maraming salamat sa inyo. Mga kapatid, pagdasal natin ang lahat ng mga may sakit, ang mga nasa tahanan ngayon, ang mga nasa hospital. Pagdasal din natin ang lahat ng mga nag-aalaga ng mga may karamdaman. Nawa, magkaroon ng kagalingan, ang inyong hinihiling na kagalingan ay dinggin ng ating Panginoon. Mabuksan nawa ang ating puso't isipan upang patuloy tayo makapaglingkod sa mga nangangailangan. Mabuksan ng ating mga tenga, ang ating mga mata, upang mapakinggan natin at makita ang ating mga kapatid. Bilang kapatid, bilang kapanalig sa iisang Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo tayo, taglay ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magsiawit kayo sa Panginoon. Hallelujah! Magsiawit sa Panginoon. Purihin, purihin ang kanyang pangalan. Ipahayag, ipahayag ang dulot niyang kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay
Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.